fake news that's been going around social media attacking the Magna Carta for seafarers. Marami sa kanila hindi nakaintindi. So, right here, right now, today, we will put an end to it because we will be talking at length about that misconception at bakit nagkalat yung mga ganong klaseng fake news. But before that, unahin ko muna itong sa OWA kasi meron atang lakad yung taga-OWA later. Tama, si Attorney Mary Melanie Quino. Kasi I was in Hong Kong last week and I spoke to several OFWs in Hong Kong, and especially when I went to the OWA office. I visited, by the way, napakaganda ng OWA office sa Hong Kong. Sana lahat ng OWA office sa buong mundo, ganon, gawin natin model yon. Malinis, organized, and then top of the line, mga kagamitan. Maganda. And I was really impressed. Wala akong masabi. Good. Anyway, first, concerning isang OFW, sana man daw, pag nag-for good na sila, meron sila makuha kahit na maliit na pension lang sa OWA. Anong comment ng OWA natin dyan? Would you like to answer, Attorney Quino? Who would like to answer from OWA? Our administrator is online. When I was in Hong Kong, sabi ko nga, may lumapit sa akin na OFW at sinabi niya, paano kung halimbawa nag-for good na yung isang OFW, tulad ko, 30 years na ako, sana man lang, magkaroon daw yung mga mag-for good na OFW ng kahit maliit na pension from OWA. Ano pong reaction niya dyan? Admin. Yes, inilapit na po sa amin yan, Senator, pero po sa pension, hindi po kasi expertise ng OWA ang magbigay ng pension, and I think the funds will not be enough to cover for pension. But then, we're not saying that we're stopping there. We will pag-aaralan po natin yan, pero for the meantime, we are coordinating closely with the SSS and the DMW para pag-aralan po yan. In the meantime, ang mga programa po nating existing, meron po tayong tulong puso wherein we can, the reintegration can be addressed. Meron din tayo kung sa mga existing negosyo, meron din tayo ng EDSP na pwede sila natutulungan namin sila mag-loan at marami pa tayong maaring maibigay sa kanila na magiging support sa kanila pong maitatayo na kung ano mang proyekto. At bukas naman po yung opisina natin to makinig at tingnan po ano po yung magandang solution dito. But for the meantime, yung pong pensyon ay aaralin po natin dahil medyo kailangan po namin talaga dito ng matibay na guide from those who are experts when it comes to pension. Okay, so Admin, ito yun sabi nung OWA Hong Kong when I talked to one of your staff doon, meron naman daw rebate after na mag-for good na yung isang OFW, rebate from the OWA contribution na pinapasok niya as member nga, di ba? Kaso ang rebate is 1,000 lang. Halimbawa, tulad nito isang comment ng isang OFW na 30 years siya, 30 years siya sa bilang OFW, tuloy-tuloy kanyang annual contribution sa OWA para sa membership, and yet, pagdating ng for good niya, 1,000 pesos rebate lang natanggap niya. Parang insulto ata yun. Opo. Yung pong rebate ay base po sa kanyang contribution, which is $25 every 2 years. And then kung siya po ay hindi naman nakakuha ng kahit anong benepisyo sa loob na 10 taon, dyan po natin kukumputin yung kanyang rebate. So kung gaano pong karami yung kanyang naging contribution na $25, dun po natin ibabase at sa haba po ng panahon na kanya pong ibinigay yan sa OWA. Okay. Hindi po rin kasi nakalakihan dahil yun lang po yun every 2 years. So again, aralin po namin ito kung paano magkakaroon tayo ng mas mahusay-husay at mas katanggap-tanggap na response pagdating po rito. That's good. I'd like to hear that. Thank you, Administrator Arnel Ignacio.
Kasi nga naman, 1,000 pesos ang matatanggap mo after 30 years, wag na lang magbigay kung ako tatanungin. Opo. Di ba? Pag-aralan nyo na lang po. Let's see what you can Pag-aaralan do. po namin. Sige. Now, pangalawa, ito po. Maraming salamat po, Senator. And this is a very serious matter now. Nung nasa Hong Kong ako, naglalakad ako sa isang kalye and kinausap ko ng isang OFW at sabi niya, Sir, na concern na, kaalarma na, palaging may nagpapakamatay na OFW dito sa Hong Kong. Sabi ko, anong dahilan? Dahil daw sa money problem. Tinawagan ko si si Secretary Kakdak, that very moment, after a few minutes. And salamat at sinagot ako ni Secretary Kakdak. Although gabi na yun, if I'm not mistaken, 2023, merong 6 na nag-suicide. And then 2024, 5 nag-suicide. And then 2025, as of April, 1. That's very alarming for me. So, monitor ba ito ng OWA, ng DMW? And if monitor niyo ito, ano pong ginagawa natin para mapigilan po ito na magkaroon pa ng ganitong klaseng issue? Sige po, Sen. Aming salamat po. Ito pong mga kaso na, lalo na yung huling kaso na nadatna natin sa kinasamaang palad at tinutulungan po ang pamilya sa kasalukuyan, ang nakikita pong dahilan ay itong pagkakaroon ng kautangan na hindi nabayaran. Dalawa ang obserbasyon po namin dito. Mataas ang interest rate. Umaabot ng hanggang 48% ang interest rate. At number 2, yung manner of collection. Nag-hire yung mga loan sharks ng hindi karapat-dapat na mga collection agents na merong hindi karapat-dapat na modus sa pangongolekta, harassment ang kinararatnan. Kaya't ang sinagawa po natin dito ay partner po tayo sa Hong Kong Police Force para masugpo itong practice na ito. Unfortunately, sa Hong Kong, legal yung 48% na interest rate na tinatawag. Hindi maaresto yung loan shark. Pero dito sa mga harassers ay nakipag-partner tayo sa Hong Kong Police Force para magkaroon ng pagsugpo dito sa mga harassment na mga sinisingil ng utang. Ang isa pa hong nakita natin dito, Sen, ay merong isang mas malaki pang sindikatong modus dito sa pautang. Merong kaso na mga OFWs na binibigyan ng pera, kaya hindi siya pautang in a sense, binibigyan ng pera, tapos isusurrender yung ATM o bank account information. At yung pala, kaya pala ganun, gagamitin sa money laundering yung account. Kaya't meron tayong mga kababayan na naaresto for money laundering. Dito, binibigyan natin sila ng abogado. Unfortunately, sila'y merong mga kaso na sila'y nasisentensyahan ng money laundering, pero ang ginagawa natin na ililimita natin yung period ng kanilang imprisonment or confinement sa piitan. Meron din po tayong kooperasyon sa Financial Intelligence Unit ng Hong Kong Police Force kung saan sa tinatawag na post-arrival orientation kasama ang Hong Kong Police Force sa briefing. Pagdating pa lang ng OFW, kasama na yung Hong Kong Police Force sa briefing tungkol sa beware o babala patungkol sa pautang at dito nga sa money laundering na sindikato. And then, meron din po tayong mga financial literacy bilang paalala sa ating mga OFWs na huwag pumatol sa mga loans, lalo na yung multiple loans. Kasi magagaling, agresibo, mag-promote ng kanilang loans yung mga loan sharks. Kaya sa financial literacy program natin at sa post-arrival orientation, dito pa lamang sa PIDOS, bago umalis, pinapaalalahanan na natin sila patungkol sa pautang. And You talk about PIDOS and PAOS.
Okay yun, maganda yun. Yung financial literacy, kasama ata yun sa PIDOS. Tama. Pero, hindi ba natin isinasama yung members ng family sa PIDOS? It's very important kasi the reason bakit sila pumunta sa abroad ay para sa kanilang pamilya. And there are times na kung saan yung pamilya nila ay akala madali ang trabaho sa Hong Kong, akala madali ang pera. So, bili dito, bili doon ng kung ano ng gamit hanggang sa naipit yung OFW, doon pumapasok yung mga utang. Kumbaga, hindi enough yung salary niya dahil yung family na naiwan, medyo maluho, halimbawa na lang. O maraming pangangailangan. So, dapat sa PIDOS, we should make it a point from now on na kasama ang lahat ng member ng family. Yes, salamat po, Mr. Senator. Unang-una, nakalimutan ko lang ipakita, susumiti po namin sa inyong opisina itong mga example na mga information materials na kinakalat natin, protecting your bank account at iwas sa pagiging biktima ng mga loan sharks among the promotional materials in tandem with the Hong Kong Police Force. Mr. Senator, kung pwede, kumamarapatin lang po, ang PIDOS is under the OWA. Okay. If I may ask the Deputy Administrator about the PIDOS on the families. All right. Arnel, admin, are you still there? Arnel Ignacio, admin? Pag wala na, maybe. Oh, he's there. Okay. Arnel. Medyo makita po yung signal. Okay. Ang sinabi ko, kasi ang pinag-usapan dito yung mataas na suicide rate sa Hong Kong ng mga OFWs at ang dahilan ay dahil nalulubog sila sa utang at napakataas ng interest rate at hindi na kayang babayaran, hinaharas sila nung nagpautang, etc. Now, sabi ko, dapat sa PIDOS, yung mga membro ng pamilya ng OFW kasama or mag-set aside ng another special day para sa mga family members ng OFW. Kasi kaya nagkakaproblema ng mga OFWs, nagkalubog-lubog sa utang kasi siguro maraming pangangailangan yung pamilya dito sa Pilipinas. Pasintabi, siguro mayroong mga pamilya ng OFW na maluho. Hingi dito, hingi doon, bili dito, bili doon. Tapos ikakarga doon sa kanilang kamag-anak sa Hong Kong. Itong kamag-anak sa Hong Kong, napipilit ng umutang. At bandang huli, hindi na mababayaran. Ayun, nagkakaroon ng problema, nagpapakamatay. So, sa PIDOS, hindi ba sinasama yung family members? Mr. We totally agree po sa inyong yes po, Senator, Mr. Chair, we totally agree dito po sa inyong mungkahi and bubuo pa kami ng isa pang PIDOS para po maisama yung pamilya. Currently, meron pong programa ang OWA na umiikot po kami aside from the information dissemination programs ng OWA. Meron pa po kami parokya ng OWA na information naman din para sa mga ganyan. Pero bubuo po kami ng PIDOS na isasama ang pamilya. Okay, very good. Very good. And when will that happen, admin? Ito naman po, nasa planning po kami ngayon. Isasama na po namin yan immediately. Ngayon po isasama na. Okay. Isa pa ang suggestion ng mga nakausap kong OFW, sana magkaroon daw ng help hotline. Kasi sa ngayon, merong hotline na tatawagan dito sa Pilipinas. Mahabang numero yon. And then, may sasagot, paano kung merong personal problem itong OFW at meron siyang gusto makausap at matinding kanyang pinagdaraanan, so i-refer pa siya sa isang psychologist. So another linya na naman ang tatawagan niya. So nagkakagiwang-giwang na wala bang pwedeng isang hotline na natawagan ng isang problemadong OFW at right there, right then and there, may mga kausap siyang taong makapagbigay sa kanya ng payo. Especially kung medyo nabuburyong na siya dahil sa daming problema. Meron ba tayong ganung hotline for distress OFWs? Arnel? May nang signal ata. I think we're having a signal problem. Yes, Sen, Chair.
Meron pong helpline, yung 1348 na binanggit na rin ni Admin Arnel dito sa komite. At yun nga po, through the 1348 portal po yun para makuha yung ma-intake yung request for assistance na isang mentally distressed OFW. At siya naman may kakausap o makukontakt sa kanyang psychologist o social worker. Pero bukod pa dyan, Sen, yung pinuntahan niyo po yung Global Filipino Center ng OWA ay merong at least 5 Filipino psychologists na nakatalaga po doon that provide emotional support and counseling to OFWs. Para tiyempo po kasi sila ay nandun na on some or either for work or study or scholarship at sila ay nagboboluntaryo para tumulong sa mga mentally distressed OFWs. Doon mismo sa center na ilulunsad. Ilulunsad na po, soft opening, yung pinuntahan niyo po, pero ilulunsad po ng formal. Okay, so merong 5 Yes po. na At least psychologist doon At sa least office 5. sa OWA na yung pinuntahan ko. Face-to-face po. Okay. So, meron bang telephone number na pwedeng tawagan ng worker na gusto makipag-usap o makipag-appointment? Paano bang set up? Ano ba isang OFW? Meron pong phone number yung mismong migrant workers office doon. Okay. Pwedeng kontakin po yun. But bukod doon yung 1348 hotline na nabanggit ko. And that includes, yung 1348 hotline includes the families. Kasi minsan po ang mentally distressed yung anak o yung esposo. True. So, yung mga sumasagot sa hotline, ano mga qualifications po nito? Yung sumasagot po are the agents. Kaya nga, ano So po? sila po ay trained. Siguro po sa OWA side na rin Okay. po ang sasagot Kasi- po muli niyan. Kasi Para OWA sa ang akin, nag-train. dapat much better kung yung mga sumasagot sa telepono ay mga former OFWs because they can relate doon sa problema na sasabihin nung tumatawag sa kanila. Hello, Arnel? Ignacio? Admin? Yes po. Meron po kaming ilan na mga meron pong psychology background. And then idagdag ko lamang po, isa rin po sa mga pinoproblema diyan sa Hong Kong yung love life. Karagdagan din po yan na nagiging seryosong problema. So meron po kaming Love life? programa na magpapadala ho kami. Nawawala. I think we're having a signal problem. Attorney, baka alam ni Attorney Melanie Aquino, love life daw. Kala ko, financial ngayon, umiksi tayo sa love life. Yes po, Mr. Chair. Talaga pong malaki po at Opo, lumalala meron na po ang... Okay, mamaya siguro ayusin natin yung signal lang ni ano. Ha? So, complementary support po ito. But doon po sa ating hotline, magdaragdag na kami pa dahil i-expand po namin yung ating call center eh. Nag-usap na po kami ni Secretary Hans na dyan po sa bagong office ng DMW dyan sa Buendia. Meron po tayong i-expand na mas malaking call center and then magkakapagdagdag po tayo ng mga call center agents na Yeah, mayroong admin, background psychology. Admin, ang sinasabi ko kanina, sana yung mga sumasagot sa hotline ng OWA ay mga former OFWs. Kasi madali sila makarelate dun sa mga tumatawag sa hotline, makapagbigay ng advice because they've been there. Yes, Sen. Meron po tayo mga call center agents na mga OFWs. Nakasama na natin mula pa noon. Okay, so dapat kung pwede halos lahat sila mga OFWs. Former OFWs. It will really help a lot. Sen, if I can supplement what admin said, tama ho yung sinasabi na may plano kami ngayon na hindi pa ho na anunsyo ng formal, but may pinaplano kami ngayon, nagpasa na ang OWA Board of Trustees ng kaukulang pondo patungkol dito. At meron na kami from the DMW side, may napipinto na kaming 30 former OFWs. Nakilala ko na po sila nung isang araw. At sila po ay ready na to be deployed dun sa sinasabi ni admin na itatayo na natin very soon. Wow. Sani puwersa na ho ito, DMW, OWA, joint
call center, maiseserbisyohan na ho rin nun natin sa aspetong monitoring, yung matagal ninyo ng advocacy Sen. Okay. Isasakay na natin dito ang monitoring work dito sa call center na ito. So hindi lang sila nag-aantay para tumanggap ng tawag, Sen. Sila mismo ang tatawag na rin. Mas maganda yon, proactive sila. Hindi reactive. Ibig sabihin, bago dumating yung problema, sila ang pupunta doon sa problema. Okay, good. Mabalik lang tayo doon. Attorney Quino, ano yung love life na sinasabi ni admin? Yes po, sir. Base na rin po naman po sa data ng OWA, yung mga kadahilanan po na nagpapakamatay, maliban po sa financial, ay yung love problems po. Na pag nalalaman po nila na yung kanilang asawa sa Pilipinas ay meron ng iba, hindi po nila nakakayanan yung sakit, ayaw nilang umuwi dahil hindi nila ayaw nila makita yung mga asawa nila, kaya nagpapakamatay na lamang po. O kaya naman po, may mga hindi po mailabas yung kanilang mga emosyon. Kaya naman po yung OWA, meron po tayong hotline 1348, yung kabayan na hotline po, na pwede po silang tumawag. Kaya lang hindi naman po namin mapipigilan yung mga iba nating kababayan naman nahihiyari naman po makipag-usap sa OWA na kasi hindi naman po talaga nila kilala at hindi naman din po ganun kagaan pa ang loob sa kausap nila. Kaya po yung sinasabi po ni Admin Arnel na parokya ng OWA, doon po talaga kami bumababa sa community base para po ang turing po sa amin sa OWA ay hindi lang ahensya, kundi parang kaibigan na rin po. Para mas madali po sa kanila ang mag-open up sa amin. Okay, very good. Gusto ko yung narinig ko.